Praise Jesus. Praise Jesus. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po dito sa mga taga-Phase 6, Bagong Palengke. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat na mga taga rito sa Phase 6, Bagong Palengke. Magpalain po kayong lahat ng Panginoon. Praise God. Ako po ay muling pinadala sa inyo ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang mabuting balita. Praise God. Praise God. Mapagpalang umagang muli dito sa mga taga-Phase 6, Bagong Palengke. Mahal po kayo ng Panginoon. Magpalain po kayong lahat ng Panginoon. At tayo po lahat ay pagpalain sa kanyang mga salita na ating mapapakinggan sa lugar na ito para po sa ating lahat ikaliligtas. Ako po ay mananalangin na Panginoon, salamat po at ako'y muli mong dinako sa lugar na ito ng Phase 6, Bagong Palengke. Phase 5. Ito ang Phase 2 pa. Phase 5 to. Okay. Salamat Brad, salamat ha. Phase 5 pala. Salamat po sa inyo lahat. Magpalain po kayong lahat ng Panginoon. Ang Panginoon po ay mahal po kayo, bawat isa sa inyo, mga nagtitinda, mga namimili, mga naghahanap buhay sa lugar na ito. Mahal po kayong lahat ng Panginoon. Sa mga nagdadaan, lahat po tayo ay minahal ng Panginoon. Kaya po nais ng Panginoon, tayong lahat ay maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ako po ay mananalangin na salamat Panginoon, ako'y muli mong dinako sa lugar na ito upang magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga naririto sa Phase 5, Bagong Palengke. Silang lahat na naririto, mga nagtitinda, mga tricycle driver, mga may negosyo sa lugar na ito, mga namimili, mga dumadaan, paroon at parito. Panginoon, pagpalain mo po silang lahat at mangusap ka sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, ikaw ang mangusap sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Anumang espiritu ng kaaway na manggugulo, na nakawin ang salita ng Diyos ay akin kong ginagapos, tinatapon pabalik sa hell in Jesus' name. At aking kinakalagan ang Holy Spirit ang mangusap sa amin lahat sa lugar na ito. Holy Spirit, let your anointing, your knowledge, your wisdom be upon us all, Panginoon, lalo na po sa akin. Panginoon, ako po instrumento mo lamang. Ikaw ang mangusap sa kanila. Ikaw ang kailangan nila, Panginoon, hindi po ako. Ako po ay tagapagdala lang ng iyong mensahe para sa kanila. Panginoon, lahat po kami na naririto,
Tulungan mo kami tumanggap ang Espiritu at ginagalagan ko ang Espiritu ng conviction from sin, repentance from sin, faith in Jesus Christ alone, salvation by grace through faith in Christ alone, salvation makagawa sa amin lahat, at yung humility ng puso, Panginoon, natanggapin namin ang iyong salita ng may pagpapakumbaba na sa gayon kami itataas mo sa aming kaligtasan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ay gawain ng Panginoon, hindi po gawain ng tao. Binabalaan ko sino man na manggugulo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ay gawain ng Diyos, hindi gawain ng tao. In the mighty name of Jesus, Amen, Amen. Sapagkat, John 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po, sinasabi ng salita ng Diyos, ang ating Diyos Ama sa langit ay lubhang minahal ang tao. Kapatid, kahit paano pang isipin mo negatibo, ang salita ng Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. At ang salita ng Diyos ang nagsasabi, minahal tayo ng Ama. Ibinigay niya ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak. Isa lang po ang anak ng Diyos Ama sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. Ang sino man daw sasampalataya sa pinadala ng Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, sila daw po ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magpalain po tayong lahat sa salita ng Diyos. Ang Panginoong Yesus, ang kaisa-isang anak ng Diyos Ama na ipinadala sa lupa, sa sanlibutan, sa atin, upang tayong lahat ay maligtas kung tayo ay sasampalataya at tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Mga taga-Praise 5, ang Panginoong Yesus ang tanging tagapagligtas. Wala na pong iba. Kapag meron ka pang alam na ibang tagapagligtas bukod kay Jesus Christ, kapatid, pigilan mo yan. Nagsasayang ka lang ng oras mo, ng panahon mo. Hindi ka niyan ililigtas sapagkat walang taong tagapagligtas kundi ang Diyos sa katauhan ng Jesucristo na bumaba sa lupa at nagkatawang tao upang iligtas ang mga tao sa katawan. Tayo po yun. Ang Panginoong Yesus ay pinadala ng Ama dahil sa sobrang pag-ibig sa atin ng Ama. Nahabag ang Ama sa kalagayan natin.
sapagkat alam ng Diyos Ama ang kalagayan ng tao sa lupa, kung paano sa lupa pinagaharian ni Satanas ang lupang ito, kaya madilim ang lupang ito dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan. Kaya po ang Diyos Ama pinadala ang kanyang bugtong na anak. Subalit kailangan tayong sumampalataya sa Kanya. Sa paanong paraan, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at papasukin natin si Jesus sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. Kapatid, yun lang ang gagawin mo para ikaw ay maligtas. Tapos, tinitipid mo pa, hindi mo pa magawa. Anong gagawin sa iyo ng Ama? Ang tanging gagawin ng tao, magsisi sa kanyang lahat ng mga kasalanan at pagkatapos sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Yun lang ang gagawin mo, kapatid. At ikaw ay patatawarin ng Diyos. Ikaw ay lilinisin ng Panginoon. Ikaw ay ililigtas ng Panginoon. At ang pangalan mo ay masusulat sa aklat ng buhay sa langit. Yun po ang gate pass natin para makapasok sa langit. Kung hindi po natin gagawin yun, hindi tayo makakapasok sa langit. Yun po ang binigay ng Diyos. Huwag po tayo magmarunong sa ating mga sarili. Ang Panginoon ang nagsasabi, ang sino mang sasampalataya sa kanyang bugtong na anak, ang siya lamang maliligtas, wala na pong iba. Marami pa sa atin dito hindi na nagising ngayong araw na ito. Marami pa sa atin, ito na ang last day mo sa mundong ito. Subalit hindi mo pa alam. Kaya kapatid, pinapaalam sa iyo, pinapaalam sa atin ng Panginoon, unahin natin ang ating kaligtasan. Unahin natin maligtas ang ating mga kaluluwa. Sapagkat yun ang pinaka-importante sa tao. Ang siya ay maligtas. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, anong mapapala ng isang kaluluwa kung mapa sa kanya ang lahat ng bagay sa mundo, subalit ang kanyang kaisa-isang kaluluwa ay pupunta lamang sa impyerno pagkatapos niya dito sa lupa. Ano nga po ang mapapala ng taong iyon? Wala po. Kahit ikaw man ay bilyonaryo o milyonaryo, marami ka mang mga alahas, marami ka mang negosyo, marami ka mang mansyon, marami ka mang sasakyan na magagara, subalit kung wala kang relasyon sa Panginoong Yesus, wala pong kabuluhan ang lahat ng iyan. Pupunta ka lang sa hell at wala kang madadala sa mga ari-arian mo. Kaya nga po, sa Bible, merong mayaman na walang pakialam sa buhay niya. Akala niya mabubuhay siya hanggat gusto niya. At merong din pulubi na nagsuffer sa buhay dito sa lupa. Subalit ang pulubing ito ay may pananampalataya sa Diyos. Subalit ang mayaman
Ang kanyang pananampalataya ay sa kanyang kayamanan. At isang araw, parehas silang namatay. Yung mayaman napunta sa hell, yung mahirap napunta sa langit. Kaya po mga kapatid, hindi porket mahirap ka sa mundo nito, hanggang doon ka na lang. Kapatid, pwedeng mahirap ka dito sa mundo, subalit meron kang mansyon sa langit. Ang iba, merong mansyon dito sa lupa, pero pagdating sa kabilang buhay, wala siyang mansyon, kundi bagkos pupunta pa siya sa hell. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Ibig sabihin, mapapahamak sapagkat ang kaluluwa niya ay mapupunta sa hell. Subalit ang sasampalataya sa Kanya ay hindi magdurusa sa hell. Kaya mga kapatid, maging matalino tayo, sundin natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ang ating kaligtasan. Sumampalataya tayo sa bugtong na anak ng Ama upang tayo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po mga taga-Phase 5, mahal kayo ng Panginoon. Kaya po ako ay pinapupunta rito ng Panginoon upang marinig ninyo ang kaligtasan niya. Subalit, mababaliwala ang lahat kung hindi natin ito pagkikinggan at babaliwalain. Kapatid, alam mo ba kung ikaw ay mabubuhay pa kinabukasan, walang nakakaalam sa atin kung tayo ay buhay pa kinabukasan. Ang iba nga sa atin hindi na nagising ngayong araw, o ang iba sa atin baka last day na ngayong araw na ito. Subalit hindi pa niya inuuna ang kanyang kaligtasan. Kapatid, ang tunay na buhay natin ay hindi po itong kasalukuyang buhay natin, sapagkat ang buhay natin ngayon ay temporal lamang. Meron hangganan. Sa panahon nga natin, kapag ikaw ay umabot ng 80, mapalad ka na. Subalit kapatid, importante sa atin yung tayo ay maligtas. Importante sa tao ang kanyang kaligtasan bago ang lahat. Unahin natin ang ating kaligtasan. Sapagkat hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa, kapatid. Yan po ang katotohanan. Hindi natin hawak ang buhay natin. Subalit ang kaligtasan, pwede natin masiguro kung dito pa lang sa lupa, tayo ay magsisisi na sa ating mga kasalanan at tatanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya po mga kapatid, samantalain natin ang pagkakataon na tayo ay maligtas. Hanggat tayo humihinga pa, meron tayong pagkakataon na maligtas. Kapag tayo ay pumanaw na, kapatid, meron na tayong tutunguhan.
Dalawang lugar lang tutunguhan natin. At yun po ang totoong buhay natin. Sapagkat yun po ay eternal. Wala na pong kamatayan. Panghabang buhay na tayo doon. Dalawang lugar lang po yun. Ang langit, kapag meron kang relasyon kay Jesus dito sa lupa. At ang impyerno, kapag wala kang relasyon kay Jesus dito sa lupa. Ganun lang po yung kasimple. Huwag nating pahirapan. Ang salita ng Diyos ay tuwiran. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya po, mga taga-Phase 5, nais ng Panginoon maligtas kayong lahat na mga taga rito sa Phase 5, mga nagtitinda, mga namimili, mga dumadaan. Ang nais ng Panginoon, bawat pamilya sa lugar na ito ay maligtas. Mga kapatid, tayo po ay lumakad sa katalinuhan. Tayo po ay mahal ng Diyos Ama. Isinakripisyo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak alang-alang sa atin. At yung anak, minahal din tayo, isinakripisyo niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaya po mga kapatid, hindi natin malalamangan ang Diyos sa pagmamahal. Bago tayo natutong magmahal, nauna siyang nagmahal sa atin. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Ang Panginoong Yesus nasugatan, pero tayo ang sumuway. Saan ka nakakita ng ganoon? Ikaw ang sumuway, iba ang nasugatan. Ang Panginoong Yesus, ginawa niya yun alang-alang sa iyo. Ikaw ang sumuway, subalit ang Panginoon ang nasugatan, ang naghirap, ang nilatiko. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang Panginoong Yesus nabugbog, pinaghahampas dahil sa ating mga kasamaan. Sa totoo lang mga kapatid, ang Panginoong Yesus ay luging-lugi sa atin. Kung tutuusin ang Panginoong Yesus, pwede na sabihin sa Ama, Ama, hindi na ako bababa sa lupa, itapon mo na lang silang lahat sa hell. Total masama naman sila. Subalit, hindi sinabi ng anak yun sa Ama, kundi buong pagpapakumbaba, iniwan niya ang kaharian niya sa langit, bumaba sa lupa, alang-alang sa ating ikaliligtas. Kaya kapatid, bago ka gumawa ng masama, isipin mo ang Panginoon. Dinadagdagan mo ang hirap niya sa patuloy mong paggawa ng kasamaan sa buhay mo. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Ang Panginoong Yesus tumanggap ng kaparusahan na hindi naman siya ang nagkasala. Tayo ang nagkasala, siya ang tumanggap ng kaparusahan. Kaya po mga kapatid,
dapat makita natin ang sakripisyo ng Panginoong Yesus para sa iyo, para sa bawat isa sa atin. Kapag nakita natin ang sakripisyo ng Panginoong Yesus, kapatid, sumampalataya ka sa Kanya at pagsisihan mo ang mga kasalanan mo. Sabihin mo, Panginoon, mahapad ka sa akin isang makasalanan, isang palalo, isang mayabang na kaluluwa. At ikaw ay patatawarin ng Diyos at ikaw ay ililigtas ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, ang tanging lang gagawin ng tao, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sasabihin lang natin sa Panginoon, Panginoong Yesus, patawarin mo ko na isang makasalanan. Lahat ng mga kasalanan ko, patawarin mo po. Alam niyo po, sa isang pagpapakumbaba mo lamang, lahat ng kasalanan mo, patatawarin ng Diyos at nilimutin ng Diyos na para bang hindi ka nagkasala. Kaya po mga kapatid, samantalahin natin ang biyaya ng Diyos na binibigay sa atin na tayo ay magsisi sa lahat ng mga gawa natin masama, sa lahat ng mga kasalanan natin, at tayo po ay patatawarin ng Diyos. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang kasamaan ang hindi kayang limutin ng Panginoon. Kung tayo po ay magpapakumbaba lamang. Ang hirap po sa tao, siya na'y nagkakasala. Siya pa yung lumalayo sa Panginoon. Kapatid, kapag tayo ay patuloy na nagkakasala at binabaliwala mo ang Panginoon na lumalayo ka sa Kanya, si Satanas ay natutuwa sa iyo. Sapagkat isang araw ay magkikita kayo ni Satanas sa hell. Sapagkat binaliwala mo ang Panginoon. Ang mga tao ay mahal ng Panginoon. Kaya nga binigay sa atin ang kanyang bugbog na anak. Kung hindi tayo mahal ng Ama, lahat po tayo ay pwede niyang itapon sa hell at parusahan na doon habang buhay. Subalit, hindi ginawa ng Ama yun, kundi bagkus pinadala pa niya ang kanyang bugbog na anak. At yung anak, tiniis ang pangbubugbog. Yung anak, tiniis ang mga latay sa latigo. Ang sabi ni Propeta Isaiah, yung maamong mukha ng Panginoon ay nadurog dahil sa hirap na tinamo sa ating mga tao. Kaya po mga kapatid, huwag na natin dagdagan ang paghihirap ng Panginoon. Sasabihin mo lang sa Panginoon, Lord, patawad. Ang dami kong mga kasalanan, patawarin mo po ang lahat. Kapatid, sa isang pagpapakumbaba mo lamang, lahat ng kasalanan mo ay mapapatawad at lilimutin ng Diyos at ililigtas ka ng Panginoon. Ang sabi sa Pahayag 3:20, makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan
at tumutuktok, kundi ringgin ng sino man ang aking tinig. At buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya. Ang Panginoong Yesus ay laging kumakatok sa pintuan ng mga tao, sa kanilang mga puso. Pagbuksan natin siya, kapatid. Pagbuksan natin siya, maawa ka sa kaluluwa mo. At mahabag ka din. At mahalin mo, Panginoon, na sa iyo ay lumalapit hanggat ang tao ay may buhay. Kumakatok siya sa pintuan ng ating mga puso. Hanggat ang mga tao ay merong hininga, binibigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na maligtas. Subalit mga kapatid, hindi yun panghabang buhay. Lalo na nakita ng Panginoon na ikaw ay nagmamatigas at ayaw mo sa Kanya, hindi ka pipilitin ng Diyos. Kung ginugusto ng tao papunta sa hell, wala nang magagawa ang Diyos. Ang tao pag napunta sa impyerno, ito po ay kasalanan niya. Ang pagpunta sa hell is a choice ng tao. Kaya walang napupunta sa hell ng kagustuhan ng Diyos. Ito po ay kagustuhan ng tao, sapagkat lumalayo siya sa Diyos. Ang Diyos lumalapit sa Kanya, subalit lumalayo siya sa Panginoon. Dinadaya siya ng dyablo. At ang dyablo natutuwa kapag ang tao ay kanyang nadadaya. Sapagkat alam niya, ang tao na namatay, na nadaya, ay pupunta sa hell. Efeso 3:17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Panginoong Yesus, pag pinapasok natin sa ating mga puso, siya po ay maninirahan na dyan habang buhay. At dito pa lang sa lupa, mararanasan mo na ang pag-ibig ni Kristo. Kapag pinapasok mo na si Jesus sa puso mo, hindi na siya aalis dyan unless paalisin mo siya muli. Pero ang Panginoon ay matinisin. Ang Panginoon ay matyaga. Pagtsatsagaan ka ng Panginoon. Subalit mga kapatid, ang Panginoon, kapag pinapasok na natin siya sa ating mga puso, hayaan mo siyang mag-control sa buhay mo. Hindi pa pwede pinapasok mo siya at sasabihin mo, Panginoon, diyan ka lang sa tabi at ako pa rin ang magmamanage sa buhay ko, kapatid. Kaya ka nga napasok sa masalimuot na buhay mo dahil sa pagkontrol mo sa buhay mo. Kapatid, si Kristo, pag pinapasok mo si Kristo sa puso mo, hayaan mo siyang kumontrol sa buhay mo. Sabihin mo, Panginoon, ikaw na po ang mag-take charge sa buhay ko. Kapag ginawa mo yun, kapatid,
Ang buhay mo ay magiging payapa. Ang buhay mo magiging masaya. Ang buhay mo magiging masagana sa piling ni Kristo. Although may mga problema pa rin na darating, kasama mo na ang Panginoon. Ang problema mo, magiging problema na din ng Panginoon. Hindi ba napaka-inam noon, mga kapatid? Yung problema natin, magiging problema na rin ng Panginoon. Hindi ka na nag-iisa sa pagharap ng problema mo. At dahil kasama mo na ang Panginoon, hindi ka na mahihirapan sa buhay na ito. At dahil kasama mo na ang Panginoon, meron ng direksyon ang buhay mo. Meron ng kapayapaan ang buhay mo. Meron ng tunay na kagalakan ang buhay mo. Kapatid, ang tangi mong gagawin, magpakumbaba. Magpakumbaba. Sabihin mo sa Panginoon, kagaya ng maniningil ng buwis, sabi niya, hindi siya makatingin sa Panginoon. Pinadagukan niya ang kanyang dibdib at sabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin na isang makasalanan. At siya ay pinatawad ng Panginoon dahil siya ay nagpakumbaba sa Panginoon. Mga kapatid, ang nagmamataas ay kanyang ibinabagsak, ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Paglapit natin sa Panginoon, tayo'y magpakumbaba. Aminin natin, tayo ay makasalanan. Aminin natin, kailangan natin ng Panginoon. Lalo na po sa panahon natin ngayon, pahirap ng pahirap ang buhay ng tao. Mas lalo nilang kailangan ng Panginoon. Papasukin mo ang Panginoon sa buhay mo. Huwag kang palalo. Kailangan mo ang Panginoon. Walang sino man sa atin dito ang hindi kailangan ang Panginoon. Lahat tayo meron kailangan sa Panginoon. Bata man o matanda, lahat tayo may kailangan sa Panginoon. Sabi sa Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawalang tupa. Mga kapatid, ang Panginoong Yesus ay dumating dito sa sanlibutan sa piling natin para tayo ay kanyang mahanap. Kapatid, nahanap ka na ba ng Panginoon? Huwag ka magtatago sa Panginoon. Hinahanap ka ng Panginoon. Nahanap ka na ba niya o nagtatago ka? Dahil ayaw mo makita ka ng Panginoon, ayaw mo makialam ang Panginoon sa buhay mo na walang direksyon. Kapatid, kawawa ang tao na lalo pang lumalayo sa Panginoon. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, hinahanap ka ng Panginoon. Lahat mo tayo ay hinanap ng Panginoon, sapagkat tayong lahat ay kabilang sa mga tupa na nawawala sa piling ng Panginoon.
sapagkat lahat naman tayo ay nagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid, wala isa. Kaya po tayong lahat ay hinanap isa-isa ng Panginoon. Ang tanong, kapatid, nahanap ka na ba? O patuloy ka nagtatago sa Panginoon? Kapatid, huwag kang magtago sa Panginoon. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Kawawa ka kapag lumayo ka sa Panginoon. Kapag lumalayo tayo sa Panginoon, ang dyablo ang lumalapit sa atin. Sino ngayon ang malapit sa iyo? Ang Panginoon o ang dyablo? Ang dyablo, gusto ng dyablo, lahat tayo maging masira ang buhay natin. Walang kapayapaan, mamuhay sa kasamaan, mamuhay sa kasalanan, mamuhay sa kaguluhan. Yun ang gusto ng dyablo. Kapatid, napapagod ka, diba? Kaya hinahanap ka ng Panginoon upang bigyan ka ng kapayapaan. Hinahanap ka ng Panginoon sapagkat alam ng Panginoon, pagod ka na. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Ikaw na napapagod at nabibigat ng lupa. Lumapit ka lang sa Panginoon. Kaya pag-uwi natin sa bahay ngayon, manalangin ka muna. Lumapit ka muna sa Panginoon, kausapin mo muna ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan kong nagagawa. At tinatanggap kita bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Kapag ginawa mo yun, kapatid, mag-uumpisa na ang kapayapaan sa buhay mo. Kapatid, hindi ka nag-iisa kapag tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo. Kapatid, hindi mo kaya ang buhay na ito. Kapag wala si Jesus, magulo ang buhay ng taong iyon. Kapatid, yun po ang totoo. Pag wala si Jesus, magulo ang buhay natin. Walang direksyon ang buhay natin pag wala si Jesus. Kaya naman, papasukin mo si Jesus upang magkaroon ng kapayapaan ang buhay mo. Papasukin mo si Jesus upang magkaroon ng direksyon ang buhay mo. Si Jesus ang makapagbibigay doon sa iyo, kapatid. Lumapit ka sa Kanya, huwag kang lumayo sa Kanya. Kapag lumapit ka kay Jesus, si Satanas lalayo na sa iyo. Subalit kapag lumalayo ka kay Jesus, lumalapit si Satanas sa iyo. Ganun lang po yun kasimple, mga kapatid. Huwag mo nang guluhin. Ang tao na nakanak kay Kristo, meron na siyang kapayapaan. Ang tao wala kay Kristo, magulo ang kanyang buhay. Kaya nga po, mga tatay, tayo po na mga ama ng tahanan, tayo ang unang nais ng Panginoon, lumapit sa Kanya, sapagkat tayo po ay may kanya-kanyang mga pamilya na binuo. Ang nais ng Panginoon, magkaroon ng kapayapaan sa bawat pamilya. Kaya mga tatay, tayo pong lahat na mga ama ng tahanan ang unang lumapit sa Panginoon. Nang sa gayon, ang tahanan mo magkaroon ng kapayapaan. Ang tahanan na wala si Kristo sa gitna ay magulong tahanan. Kaya nga po, mga kapatid,
lalo na mga tatay, unahin natin si Jesus papasukin sa ating mga buhay. Nang sa gayon, papasok na rin siya sa ating mga tahanan. Ang sabi ng Panginoon sa Juan 6:37, ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko tataboy. Bakit mo nga ito ba? Dito lang, oh. Ha? Alam ba siya? Hindi mo lang ito. Ay, hindi nga ako makaano eh. Ang sabi ng Panginoon, ang lumalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon, hindi Kanya itataboy. Lumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo itataboy ng Panginoon. Ang Panginoon ay maamo, ang Panginoon mapagpatawad, ang Panginoon mahabagin, ang Panginoon mapagmahal, ang Panginoon ay hindi tayo itataboy kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Ang tanging mong gagawin ay lumapit sa Panginoon, magpakumbaba, humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, at ikaw ay patatawarin ng Panginoon at Kanyang ililigtas. Tony, mamaya na ako ha, pagbalik ha. Ang sabi sa mga gawa 16:30-31, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Sumagot si Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So dito pinapakita sa atin, sinasabi ng Panginoon, ang sabi ni Pablo, na alagad ng Panginoon, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Sa mga kapatid, ang mga apostol, nakita nila si Jesus, nahawakan nila si Jesus, kumain silang kasama ni Jesus, nakausap nila si Jesus. Isa lang ang sinasabi nila, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. So walang ibang dapat tayong sampalatayanan upang tayo ay maligtas, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, walang ibang pangalan na magliligtas sa tao. Kanina meron akong napanood sa YouTube isang testimony ng isang anak ng isang kilalang namumuno sa ibang relihiyon. Ang sabi niya, ang Panginoong Yesus nagpakita sa akin, at nung makita ko ang Panginoon, nagkaroon ako ng kapayapaan at direksyon sa aking buhay. Samantalang dati, ang aking ama ay isang diktador, at ang relihiyon ang kanyang kinakaaniban ay hindi tamang relihiyon. Mga kapatid, isa lang ang katotohanan. Si Jesus lamang ang tagapagligtas.
hindi ang sino man, hindi si father, hindi si pastor, hindi si sister, si brother, hindi si Saint Paul, hindi si Maria, hindi si Muhammad, hindi si Gandhi, hindi si Buddha, hindi si Allah, iisa lang ang tagapagligtas. Ang pangalan ng tagapagligtas, Jesus Christ. Kapatid, kapag hindi si Jesus Christ ang tagapagligtas mo, kapatid, kawawa ka. Pupunta ka sa hell. Yan po ang totoo. Ang sabi ng mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang Panginoong Yesus lang makapagliligtas sa tao, wala na pong iba. Kung mayroong nagtuturo ng ibang tagapagligtas, mananagot sila sa Panginoon, sapagkat marami silang dadalhin na kaluluwa sa hell, sapagkat isa lang ang tunay na tagapagligtas, yung Panginoon na walang kasalanan, yung Diyos na walang kasalanan na bumaba sa lupa. Siya lamang ang tagapagligtas. At sinabi na ni Pablo, sino yun? Ang Panginoong Yesus. Ang tao marunong pa doon sa mga alagad. Ang mga alagad ng Panginoon, nakita nila si Jesus. Kasama nilang kumain si Jesus, natulog, naglakbay. Ang sabi nila, manampalataya ka sa Panginoon Yesus. Tapos ikaw, wala kang alam sa salita ng Diyos. Makikinig ka lang sa iba. Kapatid, kawawa ang kaluluwa mo. Kawawa ang mga kaluluwa pumapanaw sa mundo ito na walang relasyon kay Jesus. Mapupunta silang lahat sa hell. Hindi po ako nananakot, kapatid. Yun po ang buong katotohanan. Yun po ang sinasabi ng mga apostol na inutusan ng Panginoong Yesus, ipangaral niyo ang mabuting balita. At ano ang pinangaral ni Pablo? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Tapos ikaw makikinig ka sa mga bulang tagapagturo, mga bulang propeta. Kapatid, kawawa ka. Kapag hindi si Jesus ang pinapangaral, mga bulahan ang mga yan. Kapag si Jesus ang itinuturo tagapagligtas, kagaya ng mga apostol, yun ang totoo. Kapatid, ang mga tao ayaw din kasi magbasa ng salita ng Diyos. Ang mga tao tamad magsaliksik ng Bible, tamad manalangin, tamad pumunta ng church, tamad lumapit sa Panginoon. Kapatid, kung meron kang Bible sa bahay, basahin mo. Ang Bible ay hindi pang-display. Ang Bible ay pinabasa ng mga tao. At huwag mo rin katamaran manalangin, kapatid. Ang pananalangin ay walang bayad. Subalit meron ka pang sukli. Saan ka nakakita nun
nanalangin ka, hindi ka nagbayad, subalit meron ka pang tatanggapin. Tapos katatamaran mo, kapatid, kung yung mga simpleng bagay na yun, kinatatamaran mo, paano pa ang kaligtasan mo? Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon, kaya pinapaalam sa atin ng Panginoon ang buong katotohanan na ito. Ako po ay hindi ninyo kaaway, ako po ay lingkod lamang ng Panginoon. Isinasabi ko lang sa inyo kung ano pinapasabi ng Panginoon. Binabasa ko lang ang salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maniligtas at ang iyong sambahayan. Bariya lang, bariya. Mga tatay, nais mo bang maligtas ang sambahayan mo? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Nais mo bang maligtas ang asawa mo at mga anak mo? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Mga tatay, be responsible. Maging responsable tayo sa ating pamilya. Hindi ba nakakalungkot kung ang buong sambahayan mo pupunta sa impyerno imbis na sa langit? Responsibilidad ng mga ama ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Sapagkat ang mga anak natin maliliit pa sila. Kaya tayo dapat umalalay sa kanilang kaligtasan. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. So dito, sinasabi ng salita ng Diyos, ang sinasabihan dito sa salita ng Diyos ay mga kalalakihan. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga ama, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Kaya po tayo mga tatay, nakakalungkot kapag ang buong sambahayan mo pupunta lang sa hell. Kawawa mga bata. Ang mga bata po pala na alam na ang tama at mali, yan po ay pwede nang mapunta sa heaven or sa hell. Wala po yan sa edad. Kung alam na ng mga bata ang tama at mali pa rin ang ginagawa, pupunta po yan sa hell pag namatay po yan. Kaya po tayong mga magulang, kaya nga sabi na salita ng Diyos, train up a child while he is young. When he is old, he shall not depart from it. Kung ano tinuturo natin sa mga anak natin, yun ang kanilang kalalakihan. Kapag ang tinuturo mo dyan ay ang salita ng Diyos, yun ang kanilang kalalakihan. Kapag tinuturo mo dyan, anak, si Jesus lang ang tagapagligtas, yun ang kanilang kalalakihan. At kayong buong pamilya ay pupunta sa heaven. Magkakasama kayong lahat sa heaven. Hindi ba napakaganda? Buong pamilya natin ay magkikita-kita tayo sa heaven imbis na sa hell. Ang tao, ang gusto ng tao, mabubuhay siya sa kasalanan. Gusto niyang mabuhay sa kasalanan, hindi siya pakikialaman ng Diyos. At pagkatapos gusto niya, pag namatay siya, pupunta siya sa heaven. Kapatid, walang ganon.
Walang ganon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o hell. Yung po ang totoo. Kaya dito pa lang sa lupa, magsisiyan na natin ang ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan natin, pagsisiyan natin dito pa lang sa lupa. Ihingi natin ng tawad dito pa lamang sa lupa. Sapagkat pag tayong lahat ay pumanaw na, wala nang pagkakataon na maligtas ang isang kaluluwa na pumanaw. Kaya po mga taga-Praise 5, bagong palengke, mahal kayo ng Panginoon. Mga nagtitinda, mga namimili sa lugar na ito, mahal kayo ng Panginoon. Kaya pinapaalam sa inyo ng Panginoon ang kanyang mabuting balita na si Jesus ang tanging tagapagligtas. Kaya bigyan nyo ng pagkakataon ng Panginoon. Papasukin nyo ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sapagkat ang ating buhay hindi natin alam kung hanggang kailan. Ang tao pumapanaw sa mundong ito na walang relasyon kay Jesus. Isang lugar lang po ang tutunguhan niyan. Huwag po kayong makikinig sa mga artista. Sikat man sila, subalit wala silang alam sa salita ng Diyos. Huwag niyo silang pakikinggan. Sapagkat makikita-kita kayo sa hell. At hindi mo siya pwedeng sisihin sa hell. Sasabihin mo, bakit sabi mo ganito? Bakit sabi mo ganon? Kapatid, ikaw ang may kasalanan. Hindi ang Bible ang sinunod mo. Sinunod mo yung idol mo. Kaya nga po mga kapatid, ang tao mahilig talaga sa idolatry. Mahilig sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pati mga artista na wala namang alam sa salita ng Diyos, hindi naman ligtas sa salita ng Panginoon, nakikinig sa kanila. Kapatid, yan po ay idolatry din. Ang idolatry hindi lamang pagsamba sa mga bato, sa mga kahoy. Kapag ang isang tao ay higit, pinahihingitan mo, higit sa Diyos, yan po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, sa Diyos tayo sumamba, kay Kristo tayo sumamba. Si Kristo lang ang dapat nating sambahin, si Kristo lang ang dapat nating sampalatayanan, wala na pong iba. Kaya kung nais mo maligtas ang sambahayan mo, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas at ang buong sambahayan mo. Mga tatay, tayo po ang haligi ng tahanan natin. Dapat ang haligi matatag, hindi lamang higit sa lahat muna sa espiritual. Kapag ang kadre de pamilya ay merong relasyon sa Panginoon, matatag ang kanyang tahanan, matatag ang kanyang pamilya. Subalit kapag ang padre de pamilya walang relasyon sa Panginoon, ang pamilyang iyon ay magulo, mabuhay, at walang kapayapaan. Kaya po tayong mga tatay, tayo ang unang sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. At pagkatapos, ililigtas ka ng Panginoon at ang iyong sambahayan.
na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makatatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang sino man daw po sasampalataya sa Panginoong Yesus ay makatatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po mga kapatid, ang tanging susi natin ay si Jesus Christ. Sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tanging nating tagapagligtas. At ikaw ay mapapatawad na rin ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Si Jesus Christ ang susi sa buhay natin ito, mga kapatid. Pagbalik-balik rin naman ang mundo, si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas. Kapag hindi si Jesus ang tagapagligtas mo, kapatid, kawawa ka. Kawawa ka, yun ang totoo. Sapagkat ang kaisa-isa mong kaluluwa, pupunta pa sa hell. Yung po ang totoo. Ang tao ayaw mapunta sa hell, subalit ayaw naman lumapit sa Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon sa iyo? Gusto mong maligtas, pero ayaw mong magsisi sa kasalanan mo. Gusto mong maligtas, pero iba naman ang sinasampalatayanan mo upang ikaw ay maligtas. Anong gagawin ng Panginoon sa iyo? Yun ang tanong. Anong gagawin ng Panginoon sa iyo, kapatid? Gusto mong maligtas, ayaw mong sumunod sa Kanyang salita. Gusto mong maligtas, ayaw mong sumampalataya kay Kristo. Gusto mong maligtas, pero namumuhay ka sa kasalanan. Anong gagawin ng Panginoon sa iyo? Kapatid, lumaya na tayo sa mga kasinungalingan ng dyablo. Matagal na tayong pinasulungalingan ng dyablo. Inilayo tayo ng dyablo sa Panginoon. Subalit, sa kahabagan ng Diyos, nakilala mo si Kristo Jesus. Nagpadala ang Panginoon ang mga mangangaral na kagaya namin upang makilala mo si Kristo Jesus. Subalit ang iba sa atin, pinalalagpas pa ang pagkakataon na siya ay maligtas, na kung tutuusin, napakadali upang maligtas, magpapakumbaba ka lang sa Panginoon, kagaya ng maniningin ng buwis sa ating Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ang tao, hindi na nga nagpapakumbaba, iniisip pa nila na sila ay maliligtas. Sabi sa Roma 4:25, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y haharingin ganap. Si Jesus ay namatay sa krus dahil sa ating mga pagsuway. At muling binuhay ang Panginoong Jesus upang tayo alingin ganap ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid,
Tayo daw po na nakikristo na, tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ahaliin ka ng ganap ng Ama. Ibig sabihin, ang langit ay magbubukas sa iyo na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Sila daw po na sumampalataya na sa Panginoong Jesus, hindi na sila hahatulan ng Ama. Mga kapatid, kung nais mong maghatulan ng Ama, sumampalataya ka doon sa anak, ang Panginoong Jesucristo. Pagsisihan mo mga kasalanan mo, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas upang ikaw ay hindi na hahatulan ng Ama. Subalit ang tao na nagmamatigas sa Diyos at hindi sumasampalataya sa anak, ang kahatulan ng Diyos ay nag-aabang na sa Kanya. Kapatid, huwag mong hayaan ang Diyos, huwag mong hayaan antayin ang kahatulan ng Diyos. Marami ngayon hinatulan na ng Diyos sa hell. Marami ngayon sa hell nagsisisi sapagkat kung sila ay nabubuhay pa sa lupa, iba ang kanilang tagapagligtas, iba ang kanilang sinampalataya ng tagapagligtas, at nabuhay sila sa buhay na makasalanan. Binaliwala nila yung mga babala ng Diyos sa kanila. Hanggang isang araw namatay sila at napunta sila sa hell. Kapatid, pag walang Jesus, walang kaligtasan. Yun po ang totoo. Huwag po kayong maniniwala sa iba na sinasabi sa inyo, ang Panginoon ay mapagmahal, hindi nagpaparusa, kapatid. Hindi po yan totoo. Ang Diyos mapagmahal sa taong nagpapakumbaba sa Kanya. Subalit, ang Diyos ay nagagalit sa tao na patuloy na nagmamataas sa Kanya. Imbis na magpakumbaba, nagmamataas pa sa Panginoon. Kapatid, maawa tayo sa kaluluwa natin na mayroong pupuntahan sa heaven or sa hell. Dalawa lang ang tutunguhan natin, wag tayo nawala sa mundong ito. Heaven, kung meron kang relasyon kay Jesus, at hell, kung wala kang relasyon kay Jesus. Mga taga-Phase 5, alam na po, kayo po ay matatalino, kayo po ay may takot sa Diyos. Kapatid, samantalayin na po ninyo ang inyong kaligtasan. Pag-uwi nyo sa bahay, mag-pray po kayo. Kung hindi kayo makakasunod sa prayer mo mamaya, pagdating sa bahay, mag-pray ka. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Kapatid, pag nagawa mo yun po ang magpapabago sa takbo ng buhay mo. Ngayon nga'y wala ng kahatulan
sa mga na kay Kristo Jesus. So sino man daw po sumampalataya na sa Panginoong Jesus, tinanggap na siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, wala nang kahatulan ang Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi na siya hahatulan sa hell. Ang Diyos, ipaparamdam pa sa Kanya ang pag-ibig niya sa mga taong na kay Kristo Jesus na. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Sino man daw po sumasampalataya kay Jesus Christ ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, yun po ang salita ng Diyos. Ang sino man daw po sasampalataya kay Kristo Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, alam mo na to, kapatid, huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang antayin, maunahan ka ng kamatayan bago mo tanggapin si Jesus. Sapagkat ang kamatayan, minsan daw yan ay traidor, bigla-bigla dumarating sa buhay ng tao. Paano pag namatay ka na wala kang relasyon kay Jesus? Kapatid, sinasabi ko nang sa'yo ng tuwiran, hell is waiting for you. Kapag wala kang Kristo, hell is waiting for you. Yung totoo, huwag na po natin paligoy-liguyin. Ang salita ng Diyos, hindi yan paligoy-ligoy. Ang salita ng Diyos, hindi yan ang bobola. Ang salita ng Diyos, hindi yan pinaiikot ang tao. Ang salita ng Diyos, tuwiran, sinasabi ang katotohanan. At ang mga ngaral ng Diyos na mula sa Panginoon, tuwiran yan pag nagsalita ng katotohanan. Hindi paligoy-ligoy. Kapag may mga mangangaral, paligoy-ligoy, ang pangangaral sa iyo, ikinupubli ang katotohanan. Kapatid, umalis ka dyan. At kapag mayroong mangangaral na hindi si Jesus Christ ang pinapangaral, God forbid, God forbid, parurusahan ka ng Diyos. Matindi ang parusa sa iyo ng Diyos. Kapag hindi si Jesus ang pinapangaral mo, stop it. Huwag kang lumakad sa kahangalan sapagkat walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus Christ. At huwag po tayong makinig sa mga kahangalan ng mga nagtuturo. Subalit hindi naman si Jesus Christ. Huwag ka magsasaya ng oras mo dyan. Sayang lang ang panahon mo. Sayang lang ang pakikinig mo sa kanila. Kung hindi si Jesus Christ ang tagapagligtas nila, kapatid, lumayo ka dyan. Lumayo ka dyan. Sayang lang ang lahat. Pupunta ka lang din sa hell. At baka magkita pa kayo sa hell. Pero hindi mo siya masisisi sapagkat naniwala ka sa kasinungalingan niya. Ang lahat ng sinungaling, anak ng Diablo, ang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Diablo ay sinungaling nung una pa man. At bawang kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Kaya huwag tayo makinig sa mga kasinungalingan ng Diablo. Isa lang ang totoo, si Jesus Christ. Isa lang ang nag-iisang tagapagligtas, si Jesus Christ. Pag yan pa naman ay hindi mo sinampalatayan ng kapatid,
Ano pa ang sasakitin ng kaluluwa ng taong iyon na hindi sasampalataya sa Panginoon? Huwag tayong magpaka palalo, lalo na sa Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Kailangan natin tagapagligtas. At yun ay isa lang ang pangalan ng tagapagligtas, si Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, samantalayin na natin, lumapit na tayo sa Kanya. Pag-uwi mo sa bahay, bago ka magluto, bago ka maglaba, o ano mang gagawin mo sa bahay, kapatid, mag-pray mo muna. Siguraduhin mo muna ang kaligtasan mo. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi palaging available sa atin. Pag tayo namatay, hindi na available ang kaligtasan sa atin. Pupunta na tayo sa heaven pag meron kang Jesus, at hell pag wala kang relasyon kay Jesus. Yan po ang buong katotohanan, hindi paligoy-ligoy. Without Jesus, you will go into hell. With Jesus, you will go into heaven. Ganun lang po yan kasimple, kapatid. Ang iba pinapaligoy-ligoy pa. Kapatid, ako po ay mangangaral ng Panginoon. Hindi po ako entertainer. Hindi po ako komedyante. Sinasabi ko sa inyo kung ano ang totoo na nasa salita ng Diyos. Nasa sa inyo kung tatanggapin ninyo o hindi. Wala na po ako doon. Basta ako po, ipinahayag ko na buong katotohanan. Nasa inyo ang pagpilit. Pag tayo po ay hindi panaligtas, kasalanan na po ninyo yun. Sapagkat binanggit ko na sa inyo kung sino ang tagapagligtas. Pag hindi nyo pa po tinanggap yun, wala na po ako doon. Binahagi ko na po ang buong katotohanan. Nasa inyo, kung ito inyong pakikinggan at i-apply sa buhay ninyo. Kung hindi, wala na po ako magagawa ko. At ang Panginoon, wala na rin magagawa sa inyo. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So dito po pinapakita sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng kaligtasan, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Siya lang po makapagbibigay noon, kapatid. Ang tanging mo lang gagawin, magpakumbaba sa harapan ni Jesus. Ang Panginoong Jesus, mahal na mahal po tayo ng Panginoong Jesus. Sino man sa atin dito, mahal na mahal ng Panginoon. Walang sino man ang hindi minahal ng Panginoon. Kaya po siya namatay sa krus, inisip niya ang bawat isa sa atin. Subalit kung hindi natin siya tatanggapin at ang ino-offer niyang kaligtasan, wala na po siyang magagawa, kapatid. Pinipili mo na ang direksyon ng kaluluwa mo. Whether pupunta ka sa langit o pupunta ka sa hell. Dalawa lang po ang tutunguhan ng tao.
Dalawa lang po tutunguhan ng tao. Ang Diyos, tunay na mapagmahal, kaya pinadala niya ang kanyang buktong na anak. Ang Panginoong Yesus, tunay na mapagmahal, namatay siya sa krus, alang-alang sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmalaki. We are saved by the grace of God, mga kapatid. We are saved by the grace of God. We are not saved sa ating mga mabubuting gawa. Ang ibang mga tao, akala nila maliligtas sila sa mga mabubuti nilang gawa. Kapatid, walang ganon. Ang salita ng Diyos nagsasabi, by the grace of God, we are saved. Lahat sa kahabagan ng Diyos, kaya tayo naligtas, hindi sa mga mabubuting gawa mo. Maraming nasa hell, napunta sa hell, inakala nila sapat na yung mabubuting gawa nila. Kapatid, walang ganon. Kaya nga pinapahayag sa inyo mabuting balita. It is by the grace of God para maligtas ang tao. It is by the grace in believing in Jesus Christ kaya maliligtas ang tao. Yun lang po yun. Wala na pong iba. Si Jesus ang tagapagligtas. Hindi ang tao. Hindi mo pwedeng magmalaki sa Panginoon. O Panginoon, nag-abuloy ako. O Panginoon, gumawa mo ng mabuting gawa sa kapwa ko. Kapatid, hindi sa pamamagitan niyan, kaya ka maliligtas. Maliligtas ka dahil sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Yun po ang totoo. By the grace of God. By the grace of God. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ang mga tao, nagmamalaki sa Diyos. Sinasabi nila, Panginoon, basta kami gumagawa ng mabuti sa kapwa, ligtas na kami, kapatid. Walang ganon. Tigilan mo yung kahangalan mo. Walang ganon. Ang kaligtasan, it is all by the grace of God. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Kaya ka maliligtas dahil sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. Tinanggap ka siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. At patatawarin ka niya sa lahat ng mga kasalanan mo. Siya ang tagapagligtas, hindi dahil sa kabutihan mo. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ang iba sa atin nagmamalaki sa Diyos. Sinasabi nila, hindi ka namin kailangan, Panginoon. Mabubuhay kami kung hanggang kailan namin gusto. Gagawa lang kami ng mabuti sa kapwa. Ligtas na kami. Kapatid, walang ganon. Haka-haka mo lang yan. Hindi po yan totoo. Kasi numalingan yan ng Diablo. Ang Panginoon, ang siya lamang tagapagligtas. Hindi dahil sa mabubuti natin gawa. It is only because of Jesus Christ, ang pananampalataya kay Jesus. Kaya tayo maniligtas, kapatid. Hindi dahil sa mabuti ng tao, kaya ka maliligtas. Hindi po. Kaya ka maliligtas dahil kay Kristo Jesus. Sumampalataya ka sa Kanya. Kaya ka iniligtas ng Panginoon. Ngayon, alam na po ito. Kaya mga kapatid, baguhin natin ang ating mga mindsetting.
Lumayo na tayo sa kasinungalingan ng Diablo. Lumapit tayo sa katotohanan ni Kristo. Si Jesus ang katotohanan. Kaya kapag hindi si Jesus ang iyong tanging tagapagligtas, lumalakad ka sa kasinungalingan. At lahat ng sinungaling, ang sabi, ibubulin sa dagat-dagatang apoy at asupre sa hell. Mga kapatid, ang tangi lang natin gagawin, magpakumbaba sa Panginoon. Sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, ako ay isang makasalanan. Ang dami kong mga kasalanan. Hindi ko na mabilang ang kasalanan ko. Subalit, humihingi ako ng kapatawaran sa iyo. Patawarin mo ang lahat ng mga kasalanan ko. Alam ko, Panginoon, lahat ng kasalanan ay kaya mong patawarin. Wala kang hindi kayang patawarin, Panginoon. Patawarin mo po ang isang makasalanan. At tinatanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon at tanging kong tagapagligtas. Pag nagawa niyo po yun, kapatid, masisecure mo na ang kaligtasan mo. Kaya pag uwi mo sa bahay, mag-pray ka muna. Unahin mo munang mag-pray. Huwag ka munang magluto. Huwag ka munang maglaba. Mag-pray ka muna hanggat hindi mo nasisecure ang kaligtasan mo. Kapatid, nasa alanganin kang katayuan. Sapagkat ang kamatayan, bigla-bigla na lang dumarating sa atin yan. Baka nga iba sa atin, hindi na nagising ngayong araw na to. Ang iba sa atin, baka hanggang last day mo na ngayon. Pero hindi mo alam. Kaya mas mainam sa tao, siguraduhin niya muna ang kanyang kaligtasan. Humingi muna siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at sampalatayanan si Jesus. Tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon na kapagligtas. Pag nagawa mo yun, kapatid, asahan mo. Ang pangalan mo ay masusulat na sa aklat ng buhay. At yun ang gate pass natin upang makapasok sa langit. Walang ibang gate pass, si Jesus Christ lang. Ang gate pass natin sa langit, papasok sa langit. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ako ang daan, walang ibang daan. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Huwag matigas ang ulo mo. Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan. Walang ibang daan. At sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Huwag matigas ang ulo mo. Huwag ka makinig sa sinungaling. At sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Kapatid, kung tinatanong mo, anong kahulugan ng buhay mo? Si Jesus ang kahulugan ng buhay mo. Kapag sumampalataya ka na sa Kanya, kapatid, ang buhay mo magiging makulay na. Meron ng direksyon, meron ng kapayapaan. At sinabi ni Jesus, walang sino man ang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Di po ba? Si Jesus na nagsabi, ayaw mo bang pakinggan? Mas believe ka pa doon sa sinungaling na nagsasabi, hindi si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus na nga nagsabi, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya ang tao napapahamak. Kasi mas pinakikinggan ang kasinungalingan ng Diablo.
kesa ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ang tao napupunta sa hell. Araw-araw, maraming kaluluwa napupunta sa hell dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pag napunta ang tao sa hell, kasalanan niya po yun, hindi kasalanan ng Diyos. Sapagkat araw-araw, kinakatok tayo ng Panginoon sa ating mga puso. Sinasabi niya, papasukin mo ko dahil alam ko ang buhay ko na wala ako sa tabi mo. Kaya mga kapatid, pag-uwi natin sa bahay, secure our salvation. At napakadali lang doon, kapatid. Pikit mo ang iyong mga mata, manalangin ka mula sa puso mo, humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo. And by the way, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Lahat ng kasalanan kayang patawarin ng Diyos, kapatid. Lumapit ka lang sa Kanya, magpakumbaba ka lang sa Kanya. Kaya kang patawarin ng Panginoon. At pagkatapos, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Pagbuksan mo siya ng puso mo. Sabihin mo, Panginoon, pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Pag nagawa mo yun, kapatid, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo, lilinisin sa lahat ng kalikuan mo, ililigtas ng Panginoon ang kaluluwa mo, at ang pangalan mo ay isusulat na sa aklat ng buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, sino man na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Para makasulat doon, tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kapatid, napakadali lang ng kaligtasan natin. Unahin mo lang ang kaligtasan mo bago ang ibang bagay. Madali lang magluto, madali lang maglaba, madali lang magtrabaho, madali magnegosyo, madali pumasok sa school. Pero ang kaligtasan mo, minsan lang yan, kapatid, masusuntungan mo. Kapag tinanggap mo na si Jesus, maliligtas ka na. At kasama mo na si Jesus araw-araw sa buhay mo. At ang pangalan mo, nakaregister na doon sa taas. At pag pumanaw ka sa mundong ito, mapapasukin ka sa kaharian ng Diyos. And Jesus is coming back soon. Ang Panginoong Hesus ay malapit lang bumalik. At kukunin ng Panginoon ang mga sumasampalataya sa Kanya. Dadalhin sila ng Panginoon sa Kanyang kaharian kapag bumalik si Jesus sa tinatawag na the rapture of the church na malapit na sapagkat ang mga palatandaan na binabanggit sa Mateo ay nasa atin ang palatandaan. Yung mga nangyayaring digmaan sa Middle East, palatandaan po yan na babalik na si Jesus. Kapatid, sa pagbabalik ni Jesus, nakahanda ka ba? Sa pagbabalik ni Jesus, may sasama ka pa niya sa kanyang kaharian?
Sa unang pagbabalik ni Jesus, yung tinatawag na the rapture of the church, kukunin niya ang lahat ng sumampalataya sa Kanya dito sa lupa. At maghahari na sila kasama ni Jesus sa langit. At pagkatapos dito sa lupa, maghahari ang Antikristo, maghahari ang mga demonyo dito sa lupa ng 7 taon. Kapatid, kaya mo yun? Ihanda mo sarili mo. Kung nais mo maiwan, ihanda mo ang sarili mo. Paano kapag ikaw may mga anak at naiwan din? Kaya mga kapatid, mas nasain natin na tayo makasama sa unang pagbabalik ni Jesus at madala niya tayo sa kanyang kaharian kasama ng ating mga asawa at mga anak kesa maiwan tayo dito sa lupa at danasin natin ang 7 taon ng tribulation.